anong inaasahan nating mapakinggan diyan, ano? Kumbaga puro pangako na lang ba, puro aspiration na lang ba? Nabanggit ko nga sa isang interview, Jade, ano, Mm. I think din sa SMNI, na puro aspiration lang si Marcos Jr. I mean, I would call him as the aspirational president. Puro mithiin lang, ano? Oo. Pero in terms of yung mga konkretong aksyon para ma-achieve yung aspirations na yun ay absent, no? Walang konkretong aksyon para ma-achieve yung mga aspirations. And again, that would be a rehash of the same aspirations, yung mga sasabihin niya sa susunod na SONA. Kaya inaasahan ko, Jade, ano, puro mga aspirational na naman yan, puro motherhood statements na naman ang maririnig natin. Malapit na ang SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., Doc, at may mga pumupuna na nga sa kanya dahil una, naging parang engineer daw siya dahil yung hands-on siya doon, pumunta sa isang site na isang tulay, chine-check niya yung pagkasira noon at yung isa pa, yung pagbubukas ng klase, naging instant teacher na naman siya. Yung latest lang itong pagpunta niya personally doon sa pagsunog doon sa mga illegal na drogang nasabat ay nandoon din po ang Pangulo. Ito naman sa pagdating naman sa ekonomiya, scale 1 to 10, 10 is the highest. Doc, papaano po ninyo i-evaluate, ma-assess itong ginawang pagtugon ng gobyerno dito pa lamang sa epekto ng tensyon diyan sa Middle East? Ganito yan, Jade, ano? Huwag na natin gawing scale of 1 to 10. Pass-fail na lang. Baka pass-fail. Saklap O yan. masaba o hindi. Oo, pass-fail lang. Kasi ako bilang isang profesor, Jade, ano? May mga subject ako na pass-fail lang. Yes. No? Sa kaso ng sa kaso ng ekonomiya natin, fail. Bakit ko nasabing fail, Jade, ano? Kasi kung titingnan nyo yung paglago ng ekonomiya, consistently hindi nami-meet ni Marcos Jr. yung mga target na sinet mismo ng NEDA. Anong umpisa ng administrasyon ni Marcos Jr.? Well, hindi nila nami-meet yung target. Oh. Hindi lang yun, Jade, ano? Yung ating utang panlabas at yung mismong kabuuang utang natin, imbis na dapat lumiliit ito, patuloy itong lumalaki ng lumalaki in proportion sa size ng ating economy. Kaya yung nabanggit halimbawa ni Claire Castro, no, ni Yusek Claire Castro nung isang araw, sinabi niya na mas malaki yung inutang ni Pangulong Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. sa kasalukuyan, medyo misleading yan. No? Kasi dapat maintindihan natin yung konteksto. Nung panahon ni Pangulong Duterte, may pandemic at kinakailangan talagang mangutang ang gobyerno para matustusan yung mga pagbili ng mga PPEs, ng bakuna at kung ano-ano pang kinakailangan para ma-alleviate at ma-mitigate yung sitwasyon ng mga panahon na yon. Sa ngayon, Jade, wala naman tayong pandemic. Bakit ang pangungutang natin tuloy-tuloy na tumataas ng tumataas? No? So, kumbaga, dapat tingnan natin in the broader context. No? At sa palagay ko, ang aking assessment dito is itong unang 3 taon ni Marcos Jr. Tumataginting na fail yan. Kasi yung mga issue na banggit na natin kanina sa issue ng sibuyas, no? Paulit-ulit na lang, iba-ibang produkto, makikita natin na ganun pa rin yung sitwasyon. Yung mga nagugutom, Jade, mas lalong dumarami. Bagamat kiniklaim nila na naibaba nila yung rates ng absolute poverty, but yet marami pa rin nagugutom. No? Yung paglago ng ekonomiya, hindi mataas, no? Hindi lumalago ng mataas. Kumbaga yung underperforming pa nga eh. So kumbaga kumbaga sa estudyante, Jade, kung underperforming, fail yan, no? Kung ganun ang ating standard. No? So kumbaga, itong nalalabing 3 taon ni Pangulong Marcos Jr., pwede pa niyang ihabulin at least maging pasang-awa man lang, ano, yung magiging rating natin, ano. Nasa sa kanya yan. Kung gagawin niya yan, or baka puro papogi lang itong ginagawa sa kasalukuyan kasi nga malapit na ang SONA. No? Kailangan nila ng mga B-rolls, kailangan nila ng mga pictures at video na pwede nilang maipakita sa SONA. Pero sa palagay ko, based doon sa unang 3 taong performance ng gobyerno ni Marcos Jr., hindi na ako umaasa, no, na maihahabol nila yan. Pero again, very uncertain, we don't know, no? Baka biglang magbago siya ng isip at magsipag-sipag ng konti, baka maihabol niyan. But based sa performance ng unang 3 taon, hindi ako umaasa na maihahabol yan, Jade.
Dapat mag-assess yung taong bayan hindi doon sa performance yan yung mga nakalipas sa Doc. Ano? Dito, I mean, yung simula noong pumunta siya, naging hands-on siya doon sa pagbisita sa tulay at yung pagpunta niya sa paaralan. Kasi ito yung madalas na nakikita nating puna, no, ng ating mga kababayan. At isa pa yung pagpapanguna, yung sinasabi niyang bloodless drug war. So ibig sabihin, hindi pa rin makakahabol yung puntos. Kahit puntusan mo ito, hindi pa rin na makakapasa. Yan po yung sinasabi ko yun. Oh, ang daming indicators, Jade, no? There's just too many to mention, no? So nandiyan yung sa issue ng public safety. Marami sa ating mga kababayan na nagsasabi that they don't feel safe anymore. Ganon din yung reaction halimbawa ng mga foreign investors, you know? I mean, why would I invest in a country that baka makidnap pa ako, baka yung pamilya ko makidnap, o ano pa mangyari sa akin, no? Nandiyan yung issue ng turismo. Hanggang ngayon, Jade, yung ating tourism has not reached the levels prior to the pandemic, and yet yung ating mga kapitbahay na-reach na nila yung level na before the pandemic at nahigitan pa, no, na overtake na tayo. There are countries na halos maabot na tayo kagaya ng Laos at Cambodia. Vietnam na pag-iwanan na tayo. The economy is not growing as it should, no, na mataas. Bagamat ang inflation ay bumababa na, pero risky pa rin kasi baka tumaas na naman ang presyo ng tumaas na naman ang overall inflation because of high petroleum prices, ano. Yung ating foreign direct investment declining, di ba? So ang mga OFWs patuloy pa rin umaalis. Yan ang mga indicators, Jade, na yung ating ekonomiya ay hindi na-manage ng maayos, ano. Kumbaga they are claiming na maayos yung papatakbo ng ekonomiya. Yan yung claim nila, pero kung iko-kontra mo yan dun sa actual na datos na makikita natin, it paints a very different picture kaysa sa sinasabi halimbawa nung palace press officer, no, na sinasabi nila na gumaganda ang ekonomiya. Pero kung makikita mo sa mga datos at sa mga taong bayan na rin mismo, pag nagtanong ka ng direkta sa ating mga kababayan, iba ang sasabihin nila sa iyo, no? Kumbaga, wala sa realidad, no? They are out of touch itong mga tao ni Marcos Jr. to the point na hindi na nila nakikita yung realidad, no? Kumbaga, they are out of touch talaga. Yun yung isa sa mga puna ko rin sa mga nakapalibot kay Marcos Jr. It seems to me that they're all wearing yan yung tinatawag na rose colored glasses, ano. Kumbaga yung paningin nila, yung kanilang vision iba sa actual na nangyayari sa realidad, Jay. Kaya naman, hindi natin masisisi ang Vice Presidente Sara Duterte na hindi dumalo o hindi dadalo doon nga sa SONA ni PBBM this July, Doc. Dahil sabi pa nga ng Vice Presidente, walang substance na maririnig mula sa SONA ng Pangulo. Kayo ba'y sumasang-ayon dyan? Well, tinan mo ha, bakit ka dadalo? Tandaan natin, saan ba ginagawa ang SONA? Ginagawa ang SONA sa House of Representatives. Bakit ka pupunta sa isang bahay na kung saan ito yung bahay na gusto magpatalsik sa iyo sa pwesto? Why would any sane person go there? So yun yung una. So tama yung assessment ni Vice President Sara Duterte. Why would I go there na kung saan itong mga taong ito ay ayaw sa akin? Yan yung una. Ikalawa is, anong inaasahan nating mapakinggan dyan? No? Kumbaga, puro pangako na lang ba? Puro aspiration na lang ba? Nabanggit ko nga sa isang interview, Jade, I think sa SMNI, na puro aspiration lang si Marcos Jr. I mean, I would call him as the aspirational president. Puro mikiin lang, ano? Pero in terms of yung mga konkretong aksyon para ma-achieve yung aspirations na yun ay absent, no? Walang konkretong aksyon para ma-achieve yung mga aspirations. And again, that would be a rehash of the same aspirations, yung mga sasabihin niya sa susunod na SONA. Kaya inaasahan ko, Jade, puro mga aspirational na naman yan, puro motherhood statements na naman ang maririnig natin. Dahil nga, ano bang maire-report ni Pangulong Marcos sa atin? Well, may mga maire-report naman sila, kagaya yung sinunog nila yung mga nakumpiska na mga illegal na droga, no? Kasama yan. No? At ito pang Doc? Pwede nilang maire-report. Ito pang Doc, asahan mo rin bang sasabihin din ng Presidente na no significant effects sa ating ekonomiya itong nangyaring tensyon sa Middle East?
Well, I have to disagree dyan sa assessment nila. And again, yan sinasabi ko, they're painting the picture with, kumbaga, they're seeing things with a rose-colored lens. Hindi hindi yan ang realidad, no? Kasi pakikita naman natin na yung gulo sa Middle East, merong indirect effect yan sa atin through the global economy. Yung global economy bumabagal, no? Nagiging matumal yung paglago ng global economy, which will have an indirect effect yan sa atin. So yun yung una. Ikalawa, tumaas na yung presyo ng produktong petrolyo pero bumaba uli. Yung pagtaas na yun sa global markets will have an impact sa atin. In fact, dalawang increase nga yung mangyayari. So may mga epekto yan na dina-downplay nila eh. So kumbaga, downplay para hindi magpanic yung tao is one thing. Pero downplaying as being ignorant of what is really going on is another. Kumbaga, hindi nila dapat dina-downplay yan na in a way na dinidismiss na lang nila yan basta-basta sasabihin nila na wag na nating problemahan yan. Actually, yung nangyayari na yan still deserves the attention of our leaders, Jade.